Ang aking tanong ay may kaugnayan sa representasyon ng mga kababaihan sa bayan ng Israel noong sinaunang panahon. Babasahin ko ang aking tanong. Sinasabing noong sinaunang panahon, ang bayan ng Israel ay sumusunod sa mga partikular na gawi at kaugalian patungkol sa mga kababaihan, kung saan sila ay isinasantabi at ang kanilang halaga ay itinuturing na maliit lamang. Sila ay nakatalaga o dedicated lamang sa tahanan at sa kanilang mga anak at hindi sila maaaring lumabas ng malaya gaya ng mga kalalakihan. Gayunpaman ang nakikita rin natin sa Biblia sa 2 Kings 22, ang halimbawa ng propetang si Hulda na kinonsulta ni Haring Josiah. Nakikita rin natin ang kaso ni Miriam na kapatid ni Moses na sa Exodus 15 ay nagpropesiya sa pamamagitan ng kanyang awit. Gayon din nariyan si Deborah na isang hukom at propeta ng Panginoon, gaya ng isinasaad sa Judges 4. Pinamunuan niya ang hukbo o army ni Barak tungo sa tagumpay. Ang aking tanong ay ito, kung ang mga kababaihan sa sinaunang Israel ay isinasantabi, paano tinanggap ng bayan ng Israel ang espiritual at material na gawaing ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila, sa kabila ng katotohanang wala silang boses o boto? Sige, sino ba ang nagsasabi o sino ang nagsabi na sa Old Testament ay itinakwil ang mga babae? Hindi. Sa halip, mula sa lahat ng ating nabasa sa Biblia, hindi natin gaanong nakikita ang gawa ng mga kababaihan sa Old Testament. Pero nakikita naman natin ang gawa ng mga propeta, di ba? Dahil sinasabi na ang propetang si Deborah ay naging hukom sa loob ng 40 taon. Aba, napakaganda niyan. Inilagay siya ng Diyos bilang propeta. Si Hulda ay isa ring propeta. Bukod pa rito, ang mga babaeng sina Rachel at Leah ay may kani-kanilang papel. Sila rin ay inilagay ng Diyos bilang mga kinatawan o representative ng bayan ng simbahan. Tayo, bilang mga mambabasa ng Biblia, ay nagbibigay ng komento at nagsasabing, pero sa Old Testament, halos hindi makita ang mga babae. Oo, dahil noong panahong iyon, idinidikta ng kultura na ang lalaki ang dapat managot sa responsibilidad sa bahay. Noong panahong iyon, tinutupad ng lalaki ang kanyang tungkulin na magbigay ng panustos at sa kabilang banda ang babae naman ay nagtalaga o nagdedicate ng sarili sa pagpapalaki ng mga anak. Naniniwala ako na ang mga propetang ito ay mga taong may mabubuting ideya at paraan ng pag-iisip. Siguradong sila ay mga byuda o hindi kailanman nag-asawa dahil alalahanin ninyo noong unang panahon mayroong mga panata o vows. May mga babaeng nanata sa Diyos at nagsabing, hindi ako kailanman mag-aasawa upang maitalaga ko ang aking sarili sa Diyos upang hanapin ang Diyos. Ang mga lalaki rin ay gumagawa ng mga panata o vows. Kaya nang italaga ng mga babaeng ito ang kanilang sarili sa Diyos, tiyak na binigyan sila ng Diyos ng gawain at ginantimpalaan sila ng Diyos at binigyan ng mga pagpapala. Dapat din nating isaalang-alang na ang Biblia ay isang pagsusuri o review ng kung ano ang nais ituro ng Diyos sa atin at ipakita sa ating mga tao kung ano ang dapat nating gawin. Binibigyang diin niya rito ang mga pinakamahalagang bagay. Paano kung hinayaan ng Diyos na maisulat ang lahat-lahat? Gaya ng sinabi ng apostol, ang mga aklat ay hindi magkakasya sa mundo. Kaya maraming iba pang kwento na hindi natin matatagpuan sa Biblia. Nais ng Diyos na bigyang diin ang mga pinakamahalagang bagay ng ilang tao para sa atin at ang iba ay hindi na niya hinayaan. Pero brothers and sisters, sa ngayon, kasama ang ating Diyos, gaano karaming testimonya ang mayroon sa Ebanghelyo o Gospel? Sa panahong ito na tayo ay kasama ng Panginoon, ilang libong testimonya ang mayroon tungkol sa mga himala at gawang ginawa ng Diyos sa simbahan, sa pangkalahatan. Gaano karaming bagay na ang nangyari? Gaano karami ang pinag-uusapan ng mga tao tungkol sa manifestasyon ng Diyos? Imposibleng tipunin o makumpay lang lahat at isulat para maabot ng lahat. Napakaraming trabaho, napakaraming material, napakaraming babasahin,
Hindi iyon magagawa. Sinasabi natin, ang Diyos ay gumagawa ng mga himala at mga tanda o signs. Ang Diyos ay gumagawa ng libu-libong himala at mga tanda o signs.